Tama pala talaga yung sinabi nitong si Bronny na dapat sundin yung tatay niyang si Lebron sa series na to sa playoffs. Yan yung sinabi niya sa interview bago ang Game 1. Solid naman kasi talaga yung performance nitong si Lebron. First quarter pa lang, nakagawa na yan ng 10 assists. Halos lahat ng points galing mismo sa assist nitong si Lebron. Kaya may early advantage at momentum agad sila na nakuha. Ang ginawa kasi ni Redick, mas maraming pick and roll, screening at mabilis na ball movement. Sa 4 minutes ni Bronny, halos ang naging trabaho lang niyan mag-screen sa ama niya. Walang no choice ang Lakers kundi umasa talaga ngayon kay Lebron, pero hindi nagkamali ang Lakers dyan. Sa kanya mismo nagmula ang team offense at playmaking, kahit si Luke Kennard ang naging leader sa opensa. Si Lebron yung nakitang naging effective bilang leader, mas naging fluid ang ball movement, maraming open shot para kila Luke Kennard at Chimura sa field at 3. Si Ayton sa inside presence. Tama rin talaga yung sinabi ni Lebron na si Durant ang ulo ng opensa ng Rockets, na mismong nakitang dahilan kung bakit nag-collapse ang Rockets sa Game 1 sa team offense dahil sa kawalan ni KD. Last minutes lumabas ang decision ng Rockets na i-rolled out si Kevin Durant, nakapag-shooting pa yan at workout sa pregame bago pumasok ang laro, pero hindi siya pinayagan na maglaro na dahil sa knee contusion na nakuha niya sa practice game nila nung Sabado. Parang masyado rin kasi nilang minalit ang Lakers sa Game 1 na to lalo't walang Luka at Reeves. Hindi nila ginamit si KD dyan, nalimutan nila na may Lebron, Marcus Smart at Luke Kennard pala. Matinding depensa rin yung ginawa ng Lakers. Lockdown mula dito kay Segun sa ilalim. Halos 37% lang mula sa field at 3 ang nagawa ng Rockets. Sa third quarter, na lockdown pa sila. Halos 18 points lang ang nagawa ng mga yan. Plus 13 turnover sa game. Napa-walkout na lang dyan si KD. Hindi na tinapos yung game nila. Sobrang dismayadong araw yan. Kaya malinaw talaga na tama si Lebron. Si KD talaga ang pinakaulo ng opensa. Kaya kung walang KD sa lineup, paniguradong magko-collapse ang Rockets, at kung mapigilan naman nila si KD sa loob ng court, siguradong masisira din yung momentum ng mga to. Kapag wala yan, nagkakaroon ng malaking problema ang Rockets sa opensa na mismong lumitaw sa Game 1 na nangyari. Alam kasi mismo ni Durant na siya ang kailangan ng Rockets. Alam niyang siya ang leader, pero sa game, biglang iniwan ni KD yung mga teammate niya. Sa report ni Sam Amick, una pa lang nakikita ng araw na sobrang frustrated itong si KD. Ikaw ba naman, injury sa practice, tapos mawala pa sa importanteng series? Wala pang nilalabas na report ang Houston Rockets about sa lagay niyan kung magiging available si KD sa Game 2. Na-predict rin ng mga analyst yung laro nitong si Ayton based kasi sa report na kung lalabas nga raw ang double-double performance ni Ayton sa series nila na to, pwedeng makasabay ang Lakers lalo na sa interior presence na mukhang tama naman talaga. Meron niyang 19 points, 11 rebounds, 8 of 10 sa field, 80% na shooting mga pare koy. Nakita rin dyan na hindi masyadong nagpipilit ng maraming touches itong si Ayton. More on galing na lang sa assist ni Lebron yung mga puntos niya, hindi gaanong nagsasarili yan sa ilalim. Dahil sa playmaking ni Lebron, nakakakuha si Ayton ng easy lob at putbacks, hindi niya kailangan mag-dribble o gumawa ng sariling shot Mas naging finisher at inside anchor siya sa Game 1 na to na nangyari. Kahit mataas ang offensive rebounds ng Rockets, nakitang kahit paano sumabay itong si Ayton mula sa depensa, sa scoring at sa paint. Sa ball movement nila, lahat involved, hindi one-man show. Halos lahat ng starter naka-double digits, mataas ang team shooting, nasa 60%. Kahit sino sa lineup pwedeng umiskor nga, hindi predictable ang offense. Kapag ganitong araw ang Lakers, consistent sa buong series, mas nahihirapan ang depensa ng Rockets kahit wala pang Luka at Austin Reeves. Sa paglabas naman ng All-NBA Top 3 finalists para sa major awards ngayong season, hindi biglang sinama si Luka na parang lumabas na disrespect nga araw yung nangyari. MVP at Clutch Player of the Year, ang top 3 finalists sa MVP voting si Shai Gilgeous, Nikola Jokic, Victor Wembanyama. Sa Clutch of the Year, Anthony Edwards, Jamal Murray, Shai Gilgeous ulit. May special consideration kay Luka kahit 64 games lang, naging eligible siya sa MVP voting. Pero parang nasayang lang dahil hindi man lang yan nakapasok sa top 3. Siya ang leading scorer at nasa high level ang average at stats niya. Kaya inaasahan dapat nga raw papasok yan at least sa top 3 voting. Pero lumabas, wala yung pangalan niya, naungusan pa siya.
bigla nitong si Jokic na bago ang playoffs nasa top 4. Kaya nakitang sobrang laking epekto nga raw talaga yung pagkawala ni Luka sa crucial moment papasok ng playoffs dahil sa hamstring injury.